So magandang araw sa lahat, magandang araw sa inyo mga kabas. So ito po yung Group 3 na reporter which is yung topic namin is all about Moro Rebellion. Unang-una sa lahat, ang Moro Rebellion noong 1899 to 1913 was a protracted armed conflict between the Moro people and the United States military during the Philippine-American War. Ito po yung root na kung bakit merong Moro Rebellion. Dahil like sa sinabi ni Ma'am Abbas noon na sa tuwing pinag-aaralan ang kasaysayan ng mga Muslim at it look like na madalas na nakasentro dito ay yung mga Christian lang na nasa Luzon at sa Visayas. And now, paano naman ang mga Moro dito sa Mindanao? At ito yung tatalakayin natin ngayon kung bakit umusbong yung Moro Rebellion dito sa Pilipinas. This rebellion is a significant chapter in Philippine history, stemmed from the Moro people resistance to American colonization following the Spanish-American War. Noong panahon ng mga Espanyol, hindi talaga nakakapasok yung mga Espanyol sa lugar ng mga Moro dahil alam nila na merong laban yung mga Moro sa kanila. Hindi nila kaya na i-colonize yung Mindanao na area ng Mindanao. Then, trivia, alam nyo ba na hindi lang nagsimula noong 1902 ang Moro Rebellion? Daang taon na nakalipas noong umusbong yung Moro Rebellion. Laban ito sa dayuhan at ang mga Filipino Christians. And before we go sa Moro Rebellion, dapat din siguro natin malaman kung bakit na talaga Moro ang tawag sa kanila. Way back 8th to 15th century, the peninsula and the Espanya is na conquered ng mga Muslim noong unang panahon at nadala ito ng mga Espanyol dito sa Pilipinas na kung bakit nila tinawag yung mga Muslim dito sa Pilipinas na Moro. Dahil sa ginawa sa kanila ng mga Muslim doon sa peninsula sa may Spain. Then the Moro people is a diverse group, Muslim Filipino inhabiting the southern Philippines. Had a long story of resistance, foreign rule, they had successfully resisted Spanish colonization for centuries, maintaining their autonomy in Sulu Archipelago and Mindanao. The Spanish had only a limited presence in this region, primarily confirmed to coastal garrison. Bakit hindi makapasok yung mga dayuhan sa Mindanao? Dahil yung mga Muslim dito ay talagang pinaglalaban yung kanila kung ano sa kanila. At sila yung kauna-unahang tao dito sa Mindanao na naka-maintain ng autonomy para sa kanilang kalayahan. At pumunta tayo sa Moro Rebellion noong dumating ang mga Amerikano. They secured na hindi maging kalaban yung mga Amerikano, they secured na hindi maging kalaban yung mga Moro sa Mindanao. And during the Philippine-American War, this is why the American ay naglunsad ng treaty which is the Kiram-Bates Treaty. And ang Kiram-Bates Treaty ay nakapaluog na batas ito para sa kung sinong bibigyan na authority na dapat na hindi dapat nila ito baliwalain dahil ang Bates Treaty na ito ay pwedeng gamitin laban sa kanila. Pwedeng gamitin na batas laban sa mga Amerikano. At pagkatapos ng Philippines and American War, dito na inilunsad ng Amerikano kung ano ba talaga ang kanilang pakay o plano dito sa Mindanao. And dito na nalaman ng mga Muslim na bait lang pala yung Bates Treaty na ginawa ng mga Amerikano at
pinawalang bisa nila ito at gusto nila sakupin yung Mindanao. At hindi pumayag ang mga Muslim, kaya nakipaglaban ang mga Muslim sa kanila. And dito na nagsimula yung Moro Rebellion. The Treaty of Paris in 1898 ended the Spanish-American War and ceded the Philippines to the United States. However, the sovereignty transfer did not quell the Moro people's resistance. They viewed the Americans as just another colonial power seeking to impose their authority on them. Noong ibinenta ng mga Spaniards ang Pilipinas, na bininta sa Amerikano noong 1898 ay gusto ng Amerikano na sakupin yung Mindanao. Only the Luzon and Visayas part lang yung binenta ng Spaniards at gusto nila din makuha yung Mindanao part. But Muslim in Mindanao and Sulu resisted the authority na sakupin sila ng Amerikano dahil sa kanila yung authority na land, which is ang Sulu and Mindanao. So, talks about the Ottoman Empire. So, the American government seeking to pacify the island. So, ano ba yung pacify? So, yung mga Amerikano, sinabi na doon na gusto nilang patahimikin yung lugar, which is yung the Philippine Island, which is kabila na doon yung Sulu. Then, sa tulong ng the Ottoman Empire. So, ano ba yung Ottoman Empire? So, ang Ottoman Empire man or class is ito yung the leading Islamic group na pinakamalakas noong mga panahon iyon. So yung secretary ng Amerika, which is si John A, nagpadala siya ng request sa Sultan ng Ottoman Empire, which si Abdul Hamid II. So si Abdul Hamid, yung sultan na yun, siya rin yun nagpadala ng message sa mga na Philippine Islands. So kabilin na doon yung, especially yung Sulu. So sinabi niya doon na huwag tayong makialam sa mga plano or mga kwan sa Amerika dahil marami silang benefits na makukuha doon dahil meron silang tinupad na na Amerikano daw ay magbibigay ng pera sa mga soldiers o mga walang ayun. So yung mga Amerikano din nagsabi din sila doon, hindi daw sila mag-interfere sa mga religion niya. Kaya pumayag yung Ottoman Empire na mag-stay sila dito dahil maraming ang benefits na makuha. So yung mga Amerikano pala, yung sinabi na ni Mama Abbas nung nakaraan na yung mga Amerika is na marami sila or likas na matatalino sila sa bawat aspeto. So hindi lang sila may plan A, plan B. So yung kanila is pag meron silang plan A, plan A, tama na yan sa plan Z. So the cause of the war. The cause of the war. The Moro Rebellion erupted after the United States attempt to impose a colonial relationship similar to the one Spain and with the Moro people. The Sultan of Sulu rejected the proposal demanding a new treaty. The Americans under Brigadier General John C. Bates signed the Kerambits Treaty with the Sultanate, granted them autonomy in their internal affairs in exchange for neutrality in the Philippine-American War. So, nasabi na ni Canillas kanina yung kung ano ba talaga ang Beach of Treaty, pero mas papanalingin pa natin kung sino ba talaga ang pasimuno at nagdala ng Beach of Treaty. So, ang nagdala ng Beach of Treaty ay si the Sultan of Sulu, which is si Jamalul Kiram II at si John C. Bates, Brigadier Commander ng American Military. So nailandala ang Beach of Treaty noong Marso 7, taong 1889. Ginawa yung Beach of Treaty kasi nasabi kanina ni Canillas na isa yung pain ng Amerikano sa mga Moro para
Ang purpose nun, para hindi mangialam yung mga Moro sa digmaan ng Pilipinas at Amerika. Kasi kung sasali yung mga Moro sa digmaan ng Pilipinas at magsanib yung Christian at yung Moro is hindi nila makaka-conquered or makaka-conquered pa nila, pero mauubusan ng tao yung Amerika kasi sobrang lakas ng Moro nung panahon na yun. Kasi sobrang lakas ng Moro is na-conquer nila yung Spain at yung Portugal dati. So, trivia lang tayo, ano yung Moro? Saan nanggaling yun? So, yung Moro is, yun yung mga Muslim na nangyarahan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Yung Moro, hindi yun nanggaling sa Pilipinas. Nanggaling yun sa Spanish, which is Moor, o M-O-O-R na spelling ng yung spelling ng word ng more. So, galing yan sa Spanish. Yun na yun. So, ang sunod ay Tala ni Dagani. Main cause. American takeover, the Moro people assumed they would be self-governing after the Philippines was liberated from Spain. Akala ng mga Moro na sila na ang bahala sa kanilang sarili pagkatapos makalaya ng Pilipinas sa pamumuno ng Espanya. Pero pumalit ang United States noong 1898. American tactics. The United States used tactics to intimidate the Moro people, such as privatizing land. Ang privatizing land, ito yung kinukuha ng gobyerno ang lupa ng mga Moro para ibigay sa mga Christian, forcing conversion to Christianity. Ang ordering disarmament, pinagbawal ng mga Amerikano na pagdadala ng armas ng mga Moro para maiwasan din nila ang pag-aaklas ng mga Moro. Moro culture, Spanish colonies disrespected Moro culture, including looting and burning Moro town. Ang burning Moro town, ito yung sinusunog nila ang mga libingan ng mga sultans para nakawan, that's all. So, dito na tayo sa conflict. The Moro rebellion was characterized by fierce resistance and brutal tactics on both sides. The Moro fighters skilled in guerrilla warfare and armed with traditional weapons posed a formidable challenge to the American force. So, dahil sa nagawa ng mga Amerikano sa mga kapatid nating Moro, nagawa nilang hindi sila sang-ayon sa mga katulad na sinasabi ni Mr. Albarracin na Kiram's Treaty. Dahil sa mga ginagawa nila, may mga sultan na hindi nagustuhan ang mga ng mga Amerikano sa atin. Katulad ni si Leonard Wood, American retired governor, siya ang general na napunta dito sa Mindanao para siya ang mag-manage ng kasalukuyang nagaganap sa Mindanao. And ito si Panglima Hasan, siya ang isa sa mga Moro na hindi sang-ayon sa nagawa ng mga Amerikano. Kaya ang ginawa niya, tutol siya sa mga batas na binigay sa mga Americans. Kaya pumunta siya sa bundok, doon siya nagtago at saka hinanap siya ng mga Americans dahil
So, the aftermath. Then, nung time na napunta na siya sa bundok, doon siya nanirahan at nahanap siya ng mga sundalo at doon siya napatay. Then, nung nalaman ng mga ibang Moros na napatay siya, madaming mga Moro na nagalit sa ginawa ng mga Amerikano at dumami doon ang mga nagrebelyon ng mga Moro. Tas nung time na yon, ang mga Moro natakot na sila na makipagsang-ayon sa mga Amerikano dahil sa mga nagawa ng mga Amerikano na madami pinatay. Yung mga ilang Moro, pumunta sila sa bundok, doon sila nanirahan kasi mas kampante sila na doon sila manirahan kasi feel nila na papatayin pag may nakita silang mga or may kanang natagong na Amerikano kay feel nila na papatayin sila ng mga sundalong Amerikano. Then nung time na 1906, hundreds of Moro fighters including women and children were killed. It became a symbol of the brutality of the conflict. The incident sparked controversy in the United States, with critics accusing the American military of committing atrocities. Pero sa mga American, pinalabas nila na hindi nila ito pinatay, kundi yung mga Moro mismo ang, especially sa mga women and children, sila daw puno ang ginawa nilang shield yung mga kapwa Moro para mapatay sila. So, the aftermath. Ang kinahinatnan matapos ang rebellion ng mga Moro. The Moro Rebellion officially ended in 1913 with the Moro fighters rendering their arms. However, sporadic resistance continued in some areas for several years. So, nagtapos yung rebellion ng mga Moro noong 1913 at sinuko ng mga Moro fighters ang kanilang mga armas. Ngayon pa man, may ilan pa rin nagpatuloy sa loob ng ilang taon. The Americans, having secured control of the region, established the Department of Mindanao and Sulu, a colonial administration that governed the southern Philippines. So, nakuha ng mga Amerikano ang kapangyarihan na kontrolin ang rehiyon at pinatupad ang Department of Mindanao and Sulu. Ito ay naglalayo na pangasiwaan lahat ng mga Muslim sa Mindanao, lahat ng mga Muslim sa timog bahagi ng Mindanao, ng Pilipinas. Add-on lang sa kasalukuyang bahagi ng Moro Rebellion, which is nagsimula ito sa Jabida. Jabida is a soldier forces na Jabida. Ito ay yung mga tausog
na ipinadala ni Marcos na para ipadala sa Sabah para mag-imbestiga doon, which is ang Jabida is a secret operation, is a Oplan Merdeka or meaning kalayaan in 1967. Ang nagdala nito ay si Major Eduardo Abdul Latif Martilino at ang yung training camp nila ay sa Corregidor Island, which is yung anuhan ng massacre sa Jabida. Sa Jabida ay maraming mga tausug at mga ibang mga tausug yung ipinaano ni Marcos dahil yun lang yung malapit sa Sabah at lumipas sa mga 6 na buwan yung training nila sa Corregidor at doon na pinangakuan sila ni Marcos na bibigyan sila ng buwan ng sahod, which is yung 50 pesos at yung ipinahandog niya sa mga sultanate ng Sulu na ibibigay yung kanilang lupa sa kanila. At lumipas ang mga buwan na nagtaka na yung mga Moro na bakit wala nang pumapasok sa kanila ng pera na para hindi na nila mapadala sapagkat hindi na nila mapadalahan yung kanilang mga pamilya, yung mga nahiwan nila. At doon na nagsimula na maghain ng petisyon yung mga Moro sa Corregidor sa presidente noon na si Marcos. At ito ay hindi umabot kay Marcos dahil ito ay umabot lang sa major na, which is si Abdul Latif Martilino. At dito hinain ng mga Muslim yung impeachment, which is yung seeking for salary, yung lupa na ipinangako ng Pangulo. Dahil dito nagdesisyon yung major na ibibigay yung buwan ng sahod nila at yung mga pagkain, resources at yung lupa na kanilang inaasam. Pagkalipas ng mga ilang araw ay binigay talaga ito, but balak silang ipabalik doon kung saan sila nanggaling dahil forced resign yung ginawa ng major at pumirma at ang napirma noon ay 62 na mga Muslim at pagkatapos noon nag-resign na sila but hindi sila at akala ng mga Muslim na nandun pa sa Corregidor na nakabalik na talaga yung mga tausug na ipinadala, but hindi na nakita yung mga Muslim na ipinauwi. And nakadesisyon na rin yung mga ibang tausug na umalis at mag-resign na rin sa operation na yon dahil din sa hindi na nila kaya yung mga ginawa sa kanila. But pagkatapos ng ilang buwan ay agad silang like na-frame up sila ng mga soldier, which is yung pagmasakir sa kanila. And doon na rin sumulbong at doon na nagsimula yung Moro Rebellion. But then pagkatapos ng impeachment, dito na
dito na nagsimula yung kongreso tapong at yung namuno dito ay si Harun al-Rashid Lugman. But hindi sila nanalo sa kongreso dahil hindi nasuportahan ng maayos yung kanilang claim na impeachment. At doon ay pagkatapos ng kongreso ay naitatag na yung Bangsamoro, which is BARM, na Bangsamoro Liberation Organization. Gayon din ang MILF na tinatag naman ng former governor ng Cotabato na si Dato Untog Matalang. At doon na nagsimula ang madugong labanan na sa pagitan ng mga Muslim at ng Christian dito sa Pilipinas. And doon na nagsimula yung Moro Rebellion sa laban sa Pilipinas, and it is because of the presidential year of Ferdinand Marcos. Dito nalikha ang Moro National Liberation Front sa pamumuno ni Norman Suarez upang ipagtanggol ang kanilang bayan laban sa mga sundalo ng gobyerno dahil ang mga sundalo ng gobyerno ay gusto nilang sakupin ang buong Mindanao. Kaya sa pamumuno ni Norman Suarez, ipinaglaban ng mga Muslim na maikaya ang kanilang bayan upang hindi sila tuluyang masakop ng mga gobyerno. Dahil hindi sila sangayon sa pamumuno at pangangasiwa ni President Ferdinand Marcos. At sa ikalawang grupo naman ang MILF sa pamumuno ni Hashim Salamat. Ngunit tumiwalag ito sa Moro National Liberation Front dahil si Hashim Salamat ay nakapokus sa Islamic or sa ibang pananalita ay religious ang kanyang pamumuno, which is gusto na yung mga walang Okay. The rise of separatist movement, the Moro Rebellion served as a catalyst for the emergence of separatist movement seeking the autonomy or independence for the Moro people. The Moro National Liberation Front, MNLF, and the Moro Islamic Liberation Front or MILF, both formed in the 1970s, arose from the legacy of the rebellion. Dito, early 1970s, dito na tayo ang grupo ng MNLF dahil sa Jabina Massacre na maraming patay ng mga Moro. Dahil dito, mayroon isang leader ng MNLF na tumiwalag at gumawa siya ng ibang grupo na MILF. Yan ang grupo nila. The creation of the Autonomous Region in Muslim Mindanao or ERMM. The Philippine government in the effort to address the grievances of the Moro people and the religious conflict, established the Autonomous Region in Muslim Mindanao or ARMM in
1889. This region was granted limited autonomy over its international affairs, including education, health, and economic development. However, the ERMM has been criticized for its lack of real power and its failure to address the root cause of the conflict. Bakit tinayo ang ERMM? Dahil para ma-reduce yung conflict between government and the Moro people. Pero hindi yun naging successful dahil there are lack of power and its failure to address the root of cause of conflict. Hindi pa rin natapos ang Moro Rebellion dahil hindi na palpak yung pagtayo ng ERMM. So, doon na nagtatapos yung report namin. So, hope meron kayong natutunan sa aming pinagkirakan, which is yung The Moro Rebellion. So, yun. Thank you. Maraming salamat. Let's Paalam. go.